Isa sa mga inuming Pilipino, kilalang kilala sa Southern Luzon, ito nga ang lambanog. Sa bayan ng Liliw, nakilala natin si Mang Larry, isa sa magagaling gumawa ng lambanog. Meron ding tinitinda si Mang Larry na suka na napakasarap i-partner sa mga paborito nating chicharon at sari-sari pang ulam. Siyempre, sa episode na to, mas kilalanin pa natin si Mang Larry at paano nga ba niya napalakas ang negosyong ito. Tungayan natin! Mang Larry, mabuhay ka. Ayan, ako. Isa sa mga matatagal na, no? Since 1996, gumagawa ka na itong lambanog. Ito bang produkto mo, Mang Larry? Paano nyo inumpisahan? Actually, sa biyanan ko. Pero yung father ko nagagawa din. Kaya lang, medyo tumigil na siya nung medyo nagkakaedad na. Nung napangasawa ko yung asawa ko, itong sa biyanan ko, yun ang nagbigay sa akin. Doon kami nagsimula. Tinuloy-tuloy nyo na lang. No? At nung nag-uumpisa kayo, malaki na ba kagad yung negosyo? Hindi. Nagsimula lang ako dati sa sa dalawang tapayan. Pero sa suka muna ako nagsimula. Okay. Tapos nung medyo dumadami ang nagdadala ng tuba, sabi ko, paano kaya yun? At may natatambakan ako ng tuba. Sabi nung misis ko, may gipay tayo lutuin na natin yan para siyempre pagka niluto mo yan yung 14 na container magiging 2 container lang yun kasi lambanog kukunti oo nagsisikip na kasi sa bodega namin kaya sabi ko di may gipe ang ginawa ko nakiluto muna ako doon sa pinsan ko wala pa kaming ganito nakiluto muna ako tapos nung medyo dumadami ng suki namin sabi ko buti pa tayo magpagawa ng sariling lutuan. Naman ako, naghahanap ako ng upahan lupa. Ito akin nakuha itong lugar na to. Sa kumpare ko. Sabi ko, pare, baka pwedeng maupahan yung iyong lupa doon na gagawin ito. Pumayag naman. Tapos doon nagsimula yun, nung aming pagluluto. Okay. At ngayon, Mang Larry, sa araw-araw, gaano karami ang yield, no? Yung lumalabas na ganito kalalaking galon o parang punjing Sa isang sigang mga 18 ganito lang. Minsan, hindi naman, pagka magandang tuba, 18, pero pagka yung may halong ulan, hindi naman pwedeng hindi natin kukunin sa mga ngaret, kailangan kukunin natin. Yun, nagiging 14 galon lang isang sigang. Ang procedure mo, may naghahatid sa yung ng tuba, itong mga ngaret. Silang nagdi-deliver dito. Minsan, pagka yung medyo malayo sa ako na rin nagpipick up. Ito ba dati, marunong ka rin sa lahat ng proseso? Yung pangangarit, lahat? Hindi, wala. Ang ko lang, yung sa tatay ko lang nakikita ko. Sa pagluluto nga lang, nanonood lang ako nung magluto nun. Dati kasi hindi ako marunong. Nung ako nagpapaluto nga doon sa pinsan ko, sabi ko, gano'n lang pala yun. Nakuha ko yung idea. Ito yung may naging balita, Mang Larry, no? Yung lambanog po, parang nakakalason, no? Bakit ganun? Kasi sabi ng iba, may methanol daw yung sa TV. Iba sabi pinaano nila sa lab na mataas daw ang methanol content. Kaya yun ang nakakalason. Ayun ang nakakalason. Dito sa proseso nyo? Wala. Kasi inaalis namin yung methanol Ayun. Inaalis namin. Okay. Para mawala yung masanghid kasi ang amoy nun kaya hindi pwede isama yun. Talaga. Saka nasabi mo nga, umaapoy. Nakita mo naman, di ba kayo silindi natin? Ayan. How about, kunyari, may umu-order sa'yo, nagagawa ka ba ng mga flavorings nito? Oo naman. Conforme din sa sa kanila, kung gusto nila cherry flavor, bubblegum flavor, buko pandan, lahat ng klaseng, basta may mabibiling flavor, nakuha ko. Pero hindi ako nag-i-stop. Okay. Kasi, yung kasi hindi masarap yung pag tumagal. Dapat yung kung kailan mo lang iinumin, saan mo na palalagyan. Pero pinakamasarap talaga flavor yung yung prunes. Kasi yung tumatagal, sumasarap yun okay. Hindi yung kagaya ng ibang flavor kasi yung prunes natural yun di ba? Pag nilagay mo diyan, mag-ano ka lang ng mga 1 month, masarap na yun. Ganun pala. Itong lambanog, habang tumatagal ba? Parang alak, no? Pag tumagal, sumasarap din. Pag gusto tumagal to, lalo sumasarap. Ayun. Lalo pag yung mga 5 years old.
Pag inin mo, walang kasabit-sabit yun. Talaga po? Gusto ko na wala nang sabit. Ay, Pag naman tumama yun, malakas na. ayun. O, kasi na-stuck na siya eh. Mhm. Na-imbak mo na matagal. Okay. Ang ginagawa ng iba ditong mga yung mag-iinom, ginagawa nila, binabaon sa lupa. Oh. Kasi malamig ang lupa, hindi Tama. hindi na initan. Pagka sabi, pare to, hinukay ko na. Kamusta naman na pagninegosyo ng lambanog? Ayos naman. Sa ngayon, medyo maganda-ganda ang kitaan at mag-election eh. Maraming politikong kumukuha. Okay. Oo. Yun ang pamigay nila sa mga Talaga? botante. Napansin ko lang, no, ang daming magbubuko dito, no? Yung buko talaga na pinagkuhanan, eh, no? Sa tansya mo, gaano karaming puno ang dapat meron ka para makapag-produce ka ng isang magandang negosyo ng lambanog? Dapat ay mga daang puno. Daang puno talaga. Mga 500, mga 300 yun. Kasi ako sa dami na kinukuha na ko, kukunti pa rin na nakukuha kasi nasira nga gawa nung bagyong, ano ba yun, yung Katrina ba? Yung bago magpipito. Opo. Yun. Ayan. Kaya medyo nasira ang mga puso na nyo. Kaya hindi, matagal nga bago makaluto ngayon eh. Ang sabi mo sa kanina, Mang Larry, may nakwento ka, no, yung pagka umuulan, pangit din ang lumalabas. Oo, kasi may nagkahalo nga ng tubig yung tuba. Ang nagiging, tumatabang yung tuba. Nawawala yung pressure niya, gawa ng tubig. Pero pagka yung walang tubig, ang lakas ng pressure ng kaya nga paputukin yung isang container. Talaga? Oo, di ba? Di bagong kuha yan. Ilalagay mo sa isang container, tatakpan mo. Mga bumila ka isang oras, sabog yung container. Oo. May pressure talaga. May pressure. Parang beer yan eh, pag nakalog. Okay. Pero yung kahit hindi mo kinakalog, talagang yung pressure niya, kayang pasabugin ng isang container. Sa ngayon, Mang Larry, saan ang mga market na yung Larry sa Lambanog, saan makukuha? Meron ako dyan sa San Pablo. Tapos sa Siniluan, dyan Santa Maria, pupuntang Probinsya Rizal, yung mga tindahan doon. Marami ako nung suka at saka lambanog. Ito'y binobote nyo na pag binenta, no? At may tatak na Larry's. Yan. Pero yung iba, ayaw nila na may tatak. Okay. Para sila nagtatatak. Sila na naglalagay. At magkano yun meron kasi tayo nakikita na isa ganito kalaki, Mang Larry, magkano ngayon yan? Ito, yung pang sale namin doon sa kasi ito pang special to eh. Okay. Ito, 400. Pero pagka sa yung mga pang benta namin, makukuha mo lang to ng mga 320. Maganda itong negosyo kasi ito hindi naman nasisira. Okay. Kahit gano'n katagal, kahit taon, hindi masisira siya. Kaya hindi kagaya na ibang produkto, kagaya ng mga pagkain. Opo. Hindi mo siya pwede i-stock na matagal. Yan. Yan ang kagandahan ng lambanog. Correct. Kahit matagal siya, hindi mo siya masisira. Ito, Mang Larry, medyo innocent question lang, no? Kasi itong lambanog, alam ko, meron pa mga procedure na may nagiging suka, may nagiging... Ano-ano ba yun? Magkaiba yun. Kasi ang suka naman, pagkagaling sa bukid, yun, ang gagawin na, i-stock mo na yun. Okay. Tatanggalin mo ng takip para mahanginan. Hindi kasi pwede, pagka yung merong takip, hindi siya ganong umaasim. Okay. Umaasim siya, matagal. Okay. Hindi kagaya nung wala siyang takip. 2 weeks, medyo maano mo nang may asim na. Pero pagka yung may takip, kahit mga 1 buwan, bagya na lang. Hindi aasim. Naasim siya, matagal. Okay. So, pag nakabukas ng takip, nagiging nagiging suka. Oh. Ayun. Mabilis siyang umasim. Okay. Kasi napapasukan siya ng bakterya. Una-una, napapasin naman dyan yung bakterya. Okay. Tapos meron din yung tuba. Pwede ding inumin yung tuba mismo. Yun naman, tuba naman. Yun masarap naman yung sa umagang-umaga. Okay. Yung halimbawa, mga 5 o'clock o 6. Basta yung hindi pa masyado umaaraw. Okay. Masarap yun kasi matamis-tamis yun eh. Parang siyang buko juice. Pag iniinom. Opo. Walang, kahit nga yung sabi mo wala kang laman ng tiyan. Pwede. Pwede. Pero nakakalasing din. Oo, pero matagal. Matagal. Hindi gaya nitong lambanog. Hindi gaya ng lambanog. Pagka ikaw na kay isang gatang niya, ewan ko na kung may paglalagyan ka na ng isang gatang mo. Lalo't pagka yung puro. Kasi pagka yung medyo compounded na, medyo matagal tumama. Dito sa Liliw, Laguna, Mang Larry, ano ang paboritong pinupulutan niya sa lambanog? Dito pagka medyo sa barkada, sisig, mga ganyan, mga inihaw. Ayun. Pero pagka yung walang-wala, pwede ng chichirya.
Pwede ng chichirya. Nagkakatalo na yun. Okay. Anyway, Mang Larry, ayun. Maraming salamat sa oras nyo. Siyempre, no, ito nga, lambanog ni Mang Larry, no, sa mga gustong kumontak sa kanya. Siyempre, pakita lang natin yung numero. At sa mga gustong tumikim nitong lambanog ni Mang Larry, magtitinda rin siya ng suka, no? Pwede siyang bisitahin dito sa Liliw, Laguna. Siyempre, hindi naman natin papalagpasin yung araw na hindi natin titikman yung lambanog ni Mang Larry, no? Ilang dekada na sa industriya, 1996 pa nung umpisahan niya ito. At ito nga yung litruhan na talaga pinaglalagyan itong lambanog ni Mang Larry, no? So, titikman natin. Yan niya ako, piniram niya akong tagayan dito, no? Disclaimer lang, hindi naman tayo maglalasing, no? At atin drink moderately sa mga umiinom ng ganito, no? Ito po'y produktong Pilipino, kaya dapat suportahan natin, no? So, ayan po, Yung amoy niya, parang napakalinis, no? Malayong-malayo po sa ibang klase ng alak, yung mga hard na nabibili sa merkado, no? Ito po, parang amoy candy, parang amoy bubble gum, Ganun po yung dating niya. Tikman natin ng konti. Linis ng lasa, no? Suabe-suabe. Yung mainit. Yung, paano ko po i-describe sa inyo ngayon, Tigim pa lang yung ginawa ko, smip lang po ako. Ang init sa lalamunan. Tapos pati sa dibdib, no? Yun po yung dating niya. Inuming Pilipino dito sa bayan po ng Laguna, sa Liliw, even sa Quezon, no? Ito yung talagang napaka, talagang binibili, no? Tinatangkilik natin. Habang tumatagal, sumasarap daw po. Kaya ito solid. Hindi, hindi, sorry po, hindi pa pangit yung mukha mo pag uminom ka, no? Kahit wala pong chaser. So, yun lang po, para makwento lang natin sa inyo. Yan. Ayos. Bago pa tayo maparami nito. Siyempre, nagpapasalamat po tayo kay Mang Larry, siyempre, no? Sa support ang binigay sa atin para ma-cover natin ng kanyang Larry's lambanog. At saka suka po, meron din sila, no? At sa mga gustong makabili, no, ng kanilang pong produkto, ayan po yung kanilang numero, no? At matatagpuan nyo po sila sa Liliw, Laguna. Ayan, lambanog ni Mang Larry, talaga nga namang one of the first class na mga lambanog dito po sa bayan ng Laguna, no? Suportahan, tangkiliki po natin sariling atin. Dahil sa tangkilik ang sinabi natin, huwag natin kalimutan, 141 Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaakay, sa isang episode na naman na pinagsamahan natin, no? Patuloy po tayo, abang-abangan nyo pa po ang iba pang serye ang ilalabas natin dito po sa bayan ng Laguna. Buhay po kayong lahat, ako po ang lingkod, Kuya Dex pa rin, pagmamahal. Bye. Last shot, Whew.